napuntahan ng mga Israelita. Napansin ninyo, little by little, hindi minadali ni God at mayroon itong magandang dahilan. Pro tip 1, we are bound to make many mistakes when we are in a hurry. Naranasan mo na yan, di ba? Aminin, kapag nagmamadali tayo, mas lalong marami ang pagkakamali. Sa work, gusto natin ma-promote kaagad, maging boss tayo kaagad. Ang tanong, ready ka na ba sa mabibigat na responsibilities? Sa life, gusto agad natin ng breakthrough, results, success. Pero madalas, kapag pinipilit natin ang timing, sablay ang nagiging desisyon natin sa buhay. God usually does things little by little because growth takes time. Character takes time. Ang pag-develop ng mga skills natin kinakailangan panahon. God cares not just about where we are going, but He cares about who we are becoming. Pro tip number 2, God's pacing may seem slow, but it is purposeful and beautiful. Minsan ang feeling natin, Lord, bakit ang tagal-tagal niyo pong sumagot sa prayer ko? Lord, bakit ang tagal-tagal naman? Pero, what if God is protecting you? Sa work, baka hindi pa tayo ready sa pressure ng next level na inaasam-asam natin. Sa ating buhay, baka may inaayos pa si God behind the scenes, gaya ng connections, lessons, o ang puso natin, inihahanda pa niya. Trust His time. Trust His process. Hindi late si God. Hindi rin siya early. Perfectly on time ang Diyos sa kaniyang pagkilos. And pro tip number 3, God knows better. God knows better. Ito ang pinaka-humbling na katotohanan. Marami tayong hindi nakikita. Marami tayong hindi na-foresee. We only see today. God sees the whole picture. Sa career, minsan may mga rejection tayong nararanasan, ang sakit, hindi ba? May closed doors na confusing talaga. Kala mo, pasok ka na, yun pala, hindi pa. Pero God sees dangers you don't see. And He knows opportunities that you are not yet ready to accept and experience. Trust God's wisdom. He knows what will sustain you, not just what will excite you. Mga ka-pro tips, whether you're waiting for growth sa iyong trabaho, clarity sa buhay, o breakthrough sa mga goals natin, remember this: little by little is still progress. God is at work even when it feels slow. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. DXAS, your community radio, kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad.
Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:06 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta. Ngayon po ay araw ng Tuesday, araw ng Martes, ikalawang araw para sa buwan ng Pebrero 2026. Ayan. Good morning po sa lahat ng ating mga listeners dito sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara Mito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At syempre, good morning din sa lahat ng ating mga kabarangay dyan na nakamonitor sa kanilang mga radyo, no? Especially, hello dyan dito sa Ciudad de Zamboanga, 98 barangay, no? 98 barangay ng Ciudad de Zamboanga. Ayan, no? Kasama natin every morning, no? Kasama natin na habang sila ay naghihintay, nagbabantay, no? Sa kanilang mga tahanan. Alam mo, Sar, meron akong meron akong nakachat na listen, alam ko nakikinig siya ngayon. Sabi pa nga niya habang siya ay nagbabantay ay napapangiti, no? Napapangiti siya kay Kuya Pons. Talaga? Bakit kay Kuya? Bakit kay Kuya Porke Pons? daw. Hindi. Hindi, alam mo natutuwa siya sa atin, no, every morning. And alam mo, na-realize ko lang, no, simple lang pero ayos na rin, no, 'di ba? Nakakapagpasaya tayo. Especially alam mo kasi mahirap ba magpasaya? Oo, ikaw naniniwala ka diyan? Oo, lalo na pag hindi mo gift yung magpatawa. Mahirap yan. Oo, magpatawa, magpasaya. Tama. Ayan na, thank you po doon po sa natutuwa sa amin dito. Kay Robin, kay Kuya Fons, kay Kuya Meng. Ayan, maraming salamat. Bakit may feedback ka na ganun? Oo, ay good morning din pala, no, kay Ma'am Mife, no. At thank you din sa mga nagpamerienda. Nagpamerienda ba kahapon? Oo. Si Ma'am Mife, hindi ko alam saan yan. Lagi yan siyang may dalang merienda talaga. Oo, lagi talaga. Thank you po Ito yung mga auntie or mga lola na gustong-gusto natin. Oo, magchat-chat pa yan. Oo. Konde too. Oo. Nag-chat sa'yo? Oo, nag-chat Sa din akin sa'yo. wala. No, man. Wala man. O, mas palangga siguro ako ni Ma'am Nife. Oo. Di ba, bawi ka na lang sa iba. Hindi, okay lang. Kami naman ang umubos ng pan. Oo. Bawing-bawi Thank you, ka pala ate. doon. Oo, thank you, Ma'am Mipe. At thank you din pala sa may freelance daw tayo ngayon. Oo, thank you po ulit. Maraming Baka, hindi, inimbitahan ko ang ating mga listener. Baka gusto nilang pumunta. Lagot ka talaga Oo. pag lahat yan ay pumunta. Yung baon mo Oo. ang isasakripisyo mo. At magdala sila. Oo. Ayan. Meron tayong, ano yung tawag dyan? Bring your lunch, own. Oo. May terms lang ginagamit. Pat lunch? Ano yun? Oo, pack lunch. Bring your own. Oo. Bring your own. Oo, parang ganon. Ayan. Pumunta kayo. Pumunta. You are invited. Ayan, maraming salamat po sa lahat pala Tapos na may pumunta doon. lagot ka nga. Baon mo nga ang isasakripisyo. Pero maraming salamat po sa lahat ng nag-participate sa activity namin last Saturday. Masayang-masaya po kami na tayo ay nagkita-kita, nagsama-sama, nagkakilala. Congratulations po sa lahat ng mga winners natin. At maraming salamat sa pagpunta nga doon. Ang pinaka-importante din halos maubusan tayo ng upuan. So praise God. Oo. Meron pa yan for sure second round next year. Kaya abangan nyo po ang ating magiging celebration. Maraming salamat sa lahat ng tumulong
no? Alam nyo na po yun. Wow, we praise God po sa mga buhay ninyo. Ayan. So, oras natin, alas 7:12 ng umaga. Siyempre, Bin, batiin mo muna, Bin, yung mga tagapakinig mo sa ibang lugar. Ay, oo, yun. Binati natin kanina, sir, no? Binati Ayan, mo good na morning ba? po. Oo, Oo, parang good hindi morning. mahaba Ayan. yung pagkabati mo eh. Salam. Kasi, yun nga, may mga kwan tayo eh. May mga, announcement. Ayan, good morning, no? Salam at kamusta? Salamat pagi, hapsuho, and ano pa, mapita, no? Oo, kahapon nga, masaya tayo, no, na nagkita tayo with the station manager ng Cotabato City, no? Yun nga. Sa mga tagapakinig natin kasi dyan sa Palembang, no? Palembang Sultan Kudarat, sa UP Maguindanao. Ayan. May mga kwan tayo dyan, may mga feedback tayo dyan, sir. And syempre, dyan din sa Hulo Sulu, oo, no? Sa Hulo, yan, no? Kwan tayo, good morning dyan, no? At syempre, may mga nakamonitor pa rin sa atin dyan. Especially dyan sa Patikul Sulu, no? Mhm. Hopefully nga, yung may mga misunderstanding, no? At yung may situation tayo doon, sir. Hopefully, mas settle yun, no? Sa mabilis at madaling Panahon. madaling panahon. Sige po, pagpe-pray natin yan. Oras natin, alas 7:13 ng umaga. Narito po ang ating weather report. Weather report. Apektado ng shear line ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang amihan po o northeast monsoon ang umiiral naman ngayon sa Luzon. Ang buong Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorm. Ang babala po ng ating pag-asa posibleng magkaroon ng mga biglaang pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkulog at pagkidlat. Ang ating temperatura ay tinatayang aabot ng 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius dito sa lungsod ng Zamboanga. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. February 3 na pala ngayon, hindi na pala 2. Nagkamali pala ako ng petsa kanina. Happy birthday po kay Nicole Loreto. Hi Nicole, happy birthday. Happy birthday din kay Sherilyn Sumalpong at kay Eileen Alfaro. Happy birthday. Happy birthday din kay Eva May Gumela Plania. Ayan, syempre, happy birthday din kay, kay Jezer Jabez Carbon, no? Happy birthday kay Jeff Jefferson at kay Jeff. Ayan. Kay Ken Cuenco. Happy birthday din kay Bossing Nico Teding. Hindi ka nagre-reply sa chat ko, Nick. Kay Kuya Luis Ferrer, happy birthday kay Atel Mantalaba, ayan, Mrs. ni Sir Ton. Happy birthday kay Ma'am Jenny-Beth Belandres, ayan, good morning, happy Ay. birthday. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat and God bless you. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, pag-uusapan natin itong tungkol sa A Time for Beauty. Sa Filipino, panahon para sa kagandahan. Na Chabacano, tiyempo para na hermosura. Sa Bisaya, panahon para sa katahom. Ilonggo, tion para sa katahom. Matausog, waktu sin pagpalingkat. Tanong natin, ano po yung nararanasan nyo ngayong kagandahan sa sitwasyon na meron kayo ngayon?
Isaiah 61 verse 3, a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of sadness. Sa Magandang Balita, Biblia version, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Meron na isang babae, Bino, pangalan niya ay si Jennifer Benson, at kung saan sinabi niya nung na-experience niya daw around month of January, akala niya daw gigising siya sa isang boring na winter season or boring winter view. Kasi nga, yan yung nakita niya for how many weeks. Winter season siguro doon sa area nila. So, pag ganun, boring, syempre, brown grass, gray skies, at yung mga puno, di ba? Bare trees, kung tawagin nila. Pero nagulat siya kasi nung kinabukasan nun, pagising niya na yun ang ine-expect niya, iba ang nakita niya. Yung nakita niya, yung nag-ice na ang paligid. At nakita niya, crystal na ba yung nakikita niya, hindi na yung mga boring na sinasabi niyang usually nakikita niya during winter. So, naging maganda yung scene. Sabi niya pa, ang ganda. One whole night, natulog lang ako. Ito na yung nangyari, pagising ko. Ito na. So, na-remind siya, Bin, na sometimes, ganyan tayo. Hindi na natin nai-imagine yung kagandahan. Kasi nai-imagine lang natin kung ano yung nakasanayan natin. Sa buhay natin minsan, hindi na natin nai-imagine yung beauty. Kasi nga nasanay tayo na lagi na lang may problema, nakakalimutan na natin na may pag-asa pa, pwede pang magbago, 'di ba? Pwede pang pagandahin ng Panginoon kahit yung mga sitwasyon na hindi sumasang-ayon sa atin. We expect lagi na makakaramdam tayo ng pain, ng takot, nakakulong tayo kahit minsan sa sadness. Ganun na lang yung pakiramdam natin lagi. Na feeling natin every morning magigising na naman ako na may baggage sa aking puso, may galit, may pain, may fear. Yung wala na talagang beauty. We forgot, no, na nagbabago pala. Pwede palang magbago ang lahat. At yan ay kung nandyan tayo sa Panginoon. At saka, di ba, alam mo sir, no, isa sa mga, ito illustration siya, pero kung titingnan mo naman, no, yung reality is tamang-tama talaga, no, di ba, wala naman sigurong school, sa eskwelahan, di ba, hindi naman pwede araw-araw examination. Di ba, hindi araw-araw laging may test. Hindi araw-araw laging may quiz, no? Alam mo ang kinaganda pa nga doon sa mga quiz at sa mga test or sa mga examination, ewan ko ngayon kung inaalaw pa ba nila yung biglaan, no? Yung bigla, wala kang announcement, bigla kang magpapa-quiz or magpapa-exam. Pwede pa wag ganun? Pag high school minsan or college. Oo. Di ba? Nung time Oo, ko. kasi alam ko. Oo, ganun tayo, di ba? Bigla na lang. Pero alam mo yung may hint doon, may clue. Kasi nag-explain, di ba? So pag hindi ka nakinig, pag kinabukasan, talagang wala kang may sasagot. Pero alam mo yung idea doon, di ba, sir? Ina-expect natin may exam, ina-expect natin may test. Pero, nauna yung lesson, di ba? Nauna yung kumbaga, yung guide, 'di ba? Yung guide doon. At yung lesson is yung result na, no. So, pero ano sa buhay, ganun siya eh. Hindi naman, 'di ba? Hindi naman araw-araw yung sinasabi mo, no, kapag nasanay na. Alam mo, naalala ko may kwan ako diyan eh. May term ako diyan. Kapag nasanay na yung katawan mo, sir, na laging may challenge, no, laging 'di ba, yung problema, May pressure. laging may pressure, laging mahirap yung sitwasyon na hindi mo na ngayon makita o hindi mo na ma-identify, no, yung araw na yung sinasabi mo na may, 'di ba, may nagbago, may improvement, hindi mo na appreciate 'yon kasi minsan dahil nga nasanay ka doon sa
laging may challenge. Mhm. Oo. Hindi na makita yung yung beauty nun. Kaya nga sabi po Yung beauty, oo. yes, sabi po ng Word of God, no? Paano ba natin makikita yung beauty ng isang situation na may pag-asa pala? God is the one who can help us. Lalo na po sa mga panahon ng hard times. Sabi nga, di ba, He heals broken hearts and sets people free. Alam naman natin kung paano niya tayo binigyan ng freedom from the slavery of sin. So lahat po ng mga negative things, kaya rin pong baguhin ng Panginoon. Basta we have to trust in Him. Kailangan po natin magkaroon ng faith sa Kanya. Sabi nga, di ba, sa verse na binasa rin natin kanina, He comforts those who are crying. He gives them beauty instead of ashes and joy instead of sadness. Kaya wag mawalan ng pag-asa din. No, kung meron man tayo ngayong gustong i-remind sa ating mga tagapakinig, huwag mawalan ng pag-asa. May beauty pa rin. Every morning, may ibibigay ang Panginoon sa iyo na pwede mong makita, maganda pa rin pala ang araw ko. Okay pa lang simula ng aking araw. Hindi pala laging malungkot. Hindi pala laging, hindi ba minsan, oo nga, malungkot nga. Pero pwedeng magbigay kasi si Lord ng ibang paraan para maging masaya ka. Kahit minsan nandyan yung kalungkutan. Kayang i-replace ni Lord yan. Yung sadness na meron ka. No. Alam mo kasi, 'di ba sir, yung sadness, no, yung saya, yung ganda, parang pagkain ba? No, pagkain. Alam mo may pwedeng kainin sa araw na 'to, pero kung wala kang gagawin, hindi mo 'yun hindi mo makukuha, no? Hindi ka makakakain. Pero alam mo, kailangan mong kumain sa araw na 'to. 'Di ba? Kasi magugutom ka. So, yung beauty, no, yung ganda ng buhay, alam mo nandiyan na 'yan eh. Oo. Kailangan mo lang talaga siyang hanapin, no? Minsan nga hindi mo pa kailangan hanapin, kailangan mong gawin. 'Di ba? Kailangan meron kang gawin para lumabas yung ganda. Oo, no. Yun yung alam mo, no, yun yung lesson doon, o yung magpapaalala sa atin nga na yung alam mo, pag pinag-uusapan yung ganda ng buhay, ang dami kong ano Pwedeng to. i-share. Oo, ang dami kong pwedeng i-share. Pero baka, 'di ba, iba na yung Mag-overtime tingin na. mo sa akin, maubos ng oras natin. Hindi, pero alam mo, yun nga, no, para sa yun yung isa sa mga easy reflection ko na para sa pagkain, 'di ba? Ang kakainin meron. Pero kung wala kang gagawin, hindi mo talaga hindi yun alam mo, hindi siya automatic na ano to, di ba, serve Ihahain. sa iyo. No, hindi siya automatic na isa-serve Isa-serve. sa'yo. Kailangan may effort ka. May effort kang gawin. So, ayun. Sabi din dito, hindi lang dahil gusto rin ng Panginoon na maging masaya ka tuwing may problema, pero it is also a reminder na siya ang ating hope habang tayo ay may suffering. At sabi dito, even if we have to wait until we get to heaven to be fully healed. Mga ganyan kasi no, na feeling natin minsan totally healed na lang talaga ako pag kasama ko na ang Panginoon. Lagi pong tandaan, ngayon pa lang, hindi natin kailangan mag-wait sa heaven kasi God is with us and He is encouraging us na, di ba, laging magkaroon ng hope sa Kanya, ng trust sa Kanya, i-surrender sa Kanya kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, ibigay mo yan lahat sa Kanya. So, muli, ang ating katanungan sa ating mga tagapakinig, ano po yung naranasan yung kagandahan sa sitwasyon na meron kayo ngayon? Yan ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Nahulog na bag na may lamang 60,000 pesos at mamahaling cellphone, mga relo isinauli ng isang magsasaka.
Mga mamahaling cellphone, 2 mamahaling relo at 60,000 pesos nga na cash, yan ang napulot ni Pobleo Narcia na isang magsasaka sa bayan po ng Lawang, Northern Samar. Ayon sa pulisya, aksidenteng nahulog mula sa kotse ng isang may-ari ng bag ang kanyang gamit. Nagkataon na nakapatong sa bubong ng sasakyan ang bag habang bumabiyahe. Mahalaga man ang napulot na gamit, hindi nag-atubiling ibinigay sa pulisya ang naturang mga gamit dahil sa ipinamalas ni Kuya Pobleo kinilala at binigyan ng pabuya ng pulisya at ng pamahalaang bayan ng Lawang dahil nga sa kanyang pambihirang katapatan. Siya nga sa isang the right thing isn't always the easy thing sa panahon na madali na lamang itabi ang napulot na gamit. Ipinapakita ni Kuya Pobleo na mainam pa rin gawin ang tama, katulad na lamang ang pagsasauli ng napulot na malaking halaga ang mamahaling gamit. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, reporter na nakabase sa Cebu City nagtangkang tumakas sa pulisya. Kadalasan, ang mga mamamahayag ang nagbabalita ng mga paglabag sa batas trapiko. Ngunit paano kung ang reporter naman ang nasangkot at nagtangkang tumakas sa hit and run? Ito ang naging dilema ng isang Cebu City-based reporter na si alias Mike matapos siyang tumakas mula sa nahagip niya lulan ng isang crew cab. Imbes na makipag-areglo ay tumakas at nakipaghabulan pa siya sa mga tauhan ng Cebu City Police. At ayon sa report, naging peligroso ang pagmamaneho ng driver nang mag-counterflow, biglang nag-U-turn at walang habas na nagpaandar ng mabilis sa isang school zone. Naharang ito sa South Bus Terminal. Matapos ang insidente ay nag-issue ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa driver. Ironic o kabalintunaan ang naging kwentong ito. Bukod sa mahalagang responsibilidad na nakaatas sa isang driver na maging responsable sa pagmamaneho, ay dapat maalala rin niya ang responsibilidad na nakataas o nakaatas sa kanya bilang isang mamamahayag. Isa nga sa mga panuntunan sa journalism, don't become the story. Kabalintunaan ang pagbabalita ng mga issue ng bayan kung saan ang nagbabalita mismo ang naibalitang sangkot sa isang issue. Ayan, kaya reminder to, alam mo Ben, hindi lang to reminder sa reporter. Sa bawat isa sa atin, tayo po lahat ay may posisyon sa mundong ito. Ano man ang posisyon mo, magsasaka ka ba, reporter ka ba, media ka ba, presidente ka ba, church leader ka ba, lahat po tayo ay may posisyon at may responsibilidad na laging ingatan ang ating integrity, ang ating reputation. Hindi natin alam, baka natakot siya, no? Kaya sa sobrang takot niya, tapos syempre malalaman pa na media ang nakabangga, kaya napili niya na lang tumakas. Pero yun nga, hindi kasi yung pinakamagandang gawin. Pag ganyan, pag may pagkakamali, mas madali yung paraan na inako na lang natin, Bin, di ba? Kaysa yung iilag-ilag ka, iiwas-iwas ka, tatakbo ka sa responsibility mo, mas mahirap yun. 'Di ba? Kasi madadagdagan lang yung problema mo, madadagdagan lang yung kasinungalingan mo, madadagdagan lang talaga lahat. Walang mababawasan diyan. At saka yun nga, hindi siya araw-araw na naibabalita, Sir, no? At saka, 'di ba, yun yung isa sa mga paalala sa atin na sa bawat bagay na ginagawa natin, alam natin ano 'yan, 'di ba? Alam natin yung kumbaga yung anong meron ka ngayon na duty
na ginagampanan or hinahawakan is alam mo yung pasikot-sikot niyan. Kasi halimbawa tayo bilang mamamahayag, no, Mhm. alam natin ano yung mga rules and regulations Mhm. pagdating sa mga ganyan, mga accident, 'di ba, mga Yes. banggaan. Oo, kasi nire-report natin, so may Nire-report. idea tayo. Oo, so Mm. parang yun nga siguro dahil siguro sa panic, oo, nabigla, no, pero yun hindi pa rin tama na, 'di ba, ah, Takasan. tatakasan mo. Oo, Mm. So, ayun. yun po yung ano natin, reminder sa bawat isa. Ano man ang mangyari, mas madali pong mabigyan ng solution ang problem kapag inako na lang natin yung mga pagkakamali natin, yung kasalanan natin. Tao lang naman tayo at pwedeng magkamali. So, ano ang dapat gawin? Iharapin, 'di ba? Umamin, magsabi ng totoo kasi mas nakakagaan yung sa sitwasyon, hindi siya mas magiging grabe and alam mo 'yun, pwede agad magkaroon ng reconciliation kahit matagal pero alam mo hindi na mabigat yung pakiramdam kasi nagtago-tago ka pa. So muli ano man ang maging position mo lalo na kung talagang mataas ang iyong posisyon. Kagaya nito media ka, 'di ba? Alam mong bawal mag-counterflow, alam mo pag hit and run, 'di ba tayo, sympathy natin nandun sa victim. So, umamin, sorry po, nagkamali ako. Ito ang nangyari, gagawin ko po, ano po ba ang kailangan kong gawin? 'Di ba? Yun yung hinihintay din, yun yung hinihintay natin. So, yan po ang ating mabati ang mabuti, itama ang mali. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:33 na ng umaga at para sa ating mga balita, umakyat na sa 42 ang kumpirmadong patay sa paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 matapos ma-recover ang 2 pang bangkay kahapon sa karagatan ng Baluk-Baluk Island, Hajid, Mutamad, Basilan. Sa nakuhang ID sa bag ng lalaki, nakilala ito sa pangalang Alnesran Asalamuddin Mujahiri na may address na Panamaw, Sulu, habang ang babae naman ay positibong kinilala ng kanyang mga kamag-anak. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, na-recover ng BRP Capones ang mga labi. Sa kabila nito, nananatili pa rin nasa 316 ang bilang ng mga nakaligtas. Kabilang dito ang 32 sundalo mula sa 21st Infantry Battalion. Sa huling ulat ni Police Captain Vandolf Valmoria ng Soko, merong pang 27 na mga pasahero ang nawawala base ito sa mga report na isinumiti ng mga pamilya. Samantala, gagamit na ang Coast Guard ng sonar device upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng barko dahil sa hirap na nararanasan ng mga divers dulot ng malakas na agos sa ilalim ng dagat. Tiniyak naman ng Allison Shipping Lines ang kanilang buong kooperasyon sa isinasagawang investigasyon. Matatandaang lumubog ang nasabing barko noong January 26 habang bumabiyahe mula dito sa lungsod ng Zamboanga patungong Jolo, Sulu. Zambasulta Balita. At sa update nga natin, Bino, kasi kahapon ito nireport sa isinagawang press conference sa City Hall, ang report ng CDRRMO, nasa total number of passengers, based sa manifesto, merong total passengers na 332. Yung total number of crew naman, base pa rin ito sa manifest nila, ay nasa 27. Yung total number of survivors rescued ay nasa 316. Yung total number of cadavers na na-recover na ay nasa 40. 38 dito yung identified, 2 po yung unidentified. At base naman sa number of missing, base po ito doon sa mga pumunta based on yellow forms remaining with the PNP Regional Forensic Unit, meron pang 30 remain 30, 2 cadavers remained unidentified. At kahapon din nag-report din ang ito na nga yung PNP
na base sa mga kamag-anak na pumunta sa kanila, merong pa nga nawawala na nasa 27 or 28 din. So yan pa yung mga hinahanap natin at patuloy natin ipinapanalangin na makita na sila. No, makita sila. Ayaw man natin isipin na kasi nag 1 week na kahapon no? Oo, Monday. Monday yun So Tuesday ngayon. So 1 week at pang 8 pang 8 day na ngayon. So hoping tayo na yung mga missing pa rin makita na talaga, no? Ayaw man natin sabihin dead or alive, pero we are praying para yun nga magkaroon ng peace ang family. And let's pray din doon sa mga nakakatuwa, mga local residents natin, nagtutulungan na talaga yung mga karating probinsya, yung mayor, di ba, yung mga governor talagang nagtutulungan na. Hindi na lamang PCG ang naghahanap ngayon, kahit mga mangingisda. Pag nandyan sila sa dagat, pag nakakita, nagre-report na. Minsan, yan na lang. Meron tayo taga dito, sa Zamboanga, na talaga yan yung ginagawa intentionally, pumupunta sa Baluk-Baluk Island para lang maghanap pa sa mga missing. Kasi hanggang hindi yan nakikita, yung kalooban ng ating mga pamilya, no, yung mga pamilya ng mga missing passengers, nandyan pa rin, no, yung galit, nandyan pa rin yung pag-aalala, yung emotion, 'di ba? Hindi talaga mawawala 'yan. So sana as soon as possible mas makita na ng ating PCG at let's pray din sa lahat ng mga part ng SAR o itong Search and Rescue Team. Mahirap din kasi alam mo naman yung barko hindi pa rin natutukoy. Tsaka ang lalim na talaga ng barko So kung nahihirapan na nga silang bumaba, iniisipan natin paano na lang talaga yung pag-rescue. Kung talagang may natrap sa loob, yung pagbaba, yung pag-locate pa lang mahirap na para sa ating mga divers. 'Di ba? Mas mahirap na sigurong pasukin pa talaga yung barko, pero hopefully makaya ng kanilang mga yung mga training na nagkaroon sila. 'Di ba? Hopefully makatulong iyon. So ipanalangin po natin ang lahat, ang family, ang PCG, lahat ng mga tumutulong, mga local residents, mga leaders natin sa ating city, sa ating area. Ipanalangin po natin na sa sama-samang pagtulong makita na po yung mga remaining missing passengers. Zambasulta Balita. Nilinaw ni Mayor Kimer Olaso kahapon, Lunes, February 2, na wala siyang anumang pagmamay-ari o share sa Allison Shipping Lines, ang kumpanyang nagmamay-ari sa lumubog na MV Tricia Kirstine 3. Sa isang press briefing sa City Hall, mariing sinabi ng alkalde na bagamat shareholder ng kumpanya ang kanyang asawa na si Mary Joy Olaso, siya mismo bilang mayor ng Zamboanga ay walang hawak na stake o pagmamay-ari dito. Ayon kay Olaso, mahalagang malaman ng publiko na simula nang siya ay mahalal, ang kanyang prioridad ay ang kaligtasan ng publiko at pananagutan sa batas sa itaas ng anumang personal na interes. Aminado ang alkalde na dati siyang nagtatrabaho sa nasabing kumpanya bilang ship captain at corporate manager. Ngunit tiniyak niya na sa ilalim ng kanyang pamumuno sa lungsod, hindi mahadlangan nito ang paghahanap ng hustisya. Nananawagan siya sa PCG at Marina na magsagawa ng thorough investigation at huwag tantanan ang kaso hanggang sa lumabas ang katotohanan. Kasabay nito, tiniyak ni Mayor Olaso na hindi titigil ang search and rescue operations para sa mga nawawalang pasahero at nananawagan siya sa Allison Shipping Lines na tuparin ang lahat ng obligasyon nito sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Zambasulta Balita. At kaugnay ka dyan sa mga cash assistance kahapon din ay nagsagawa o nagbigay ng report ang CDRRMO kung saan sinabi nito na may binigay na nga na mga cash assistance para sa mga survivors at sa mga deceased, no? Ibig sabihin ito po yung mga namatay
So from LGU, 304 individuals ang nakatanggap ng 5,000 pesos each. From DSWD, may additional silang 5,000. Pero so far, 294 lang na individuals ang nabigyan. From Alison, pag survivor ka, may additional ka din 10,000 pesos. So, ibig sabihin, 20,000 pesos lahat ang matatanggap ng survivor. Habang yung deceased po o yung nasawi dahil nga sa trahedya, ang LGU o ang CSWD ay nagbigay ng 12,000 pesos at nakatanggap na po dyan yung 7 individuals. From DSWD, 18 individuals ang nakatanggap ng 10,000 pesos. Habang yung Alison ay nagbigay na ng 100,000 pesos each doon sa 17 individuals. Zambasulta Balita. Samantala, sa ibang balita, kinumpirma ni Brigadier General Alaric Avelino de los Santos ng 102nd Brigade na nasa 32 na mga sundalo mula po sa 21st Infantry Battalion ang kabilang sa mga nakaligtas sa trahedya ng MV Tricia Christine III noong Enero 26. Ang mga sundalo ay pabalik na sana sa kanilang duty sa Sulu mula sa holiday break nang mangyari ang insidente. Ayon kay De Los Santos, 33 na sundalong sumakay sa nasabing barko. Isa pa ang nananatiling nawawala at ito po ay si Sergeant Windel Sabuyas. Sa kabila ng panganib sa sariling buhay, pinuri naman ni De Los Santos ang kabayanihan ng kanyang mga tauhan na tumulong pa sa pagliligtas ng mga sibilyan, partikular na ang mga kababaihan at mga bata bago ang kanilang sarili. Sa kasalukuyan ng ilang mga sundalo na nagtamo ng bali sa braso at binti ay nagpapagaling na sa ospital. Tiniyak naman ng Philippine Army na magbibigay sila ng sapat na medical, psychological at administrative assistance upang matulungan ang mga survivors na makabangon muli mula sa traumang kanilang naranasan. Zambasulta Balita. Ligtas na na-rescue ng PCG o Philippine Coast Guard ang nasa 210 pasahero at 15 crew members sa Pangasaan Island, Basilan, dakong alas 4:47 ng madaling araw kahapon matapos magkaroon ng mechanical problem ang barko ng kanilang sinasakyan. Nasagip ng mga tauhan ng Coast Guard District Southwestern Mindanao ang nasa pasahero habang nagsasagawa ng search operations para sa mga biktima ng MV Tricia Christine III. Galing ang barko sa Bangingi, Sulu at papunta sana sa Zamboanga City nang makaranas ito ng mechanical failure na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng manibela sa manibela nito. Samantala, nasagip din ng mga otoridad ang 4 na pasahero ng MLP Aksa noong Biyernes sa Bongao, Tawi-Tawi matapos din itong masiraan ng makina. Paalala ng mga otoridad, maging mapagmatyag at agad i-report ang anumang insidente o kahinahinalang aktibidad sa dagat para sa mabilis na aksyon. Zambasulta Balita. Samantala, naglabas ng statement ang Philippine Coast Guard kung saan sila po ay nagpapaabot ng kanilang lubos na pakikiramay, lalo na si Secretary Banoy Lopez at ang buong Department of Transportation sa pamilya ni Seaman First Class SN1 Alcaizar Kihadjail ng Philippine Coast Guard o PCG na nakasama sa mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Christine III kamakailan. Ayon sa kwento daw ng mga survivors, matapang na sinuong ng 30 years old na si SN1 Hadjail ang tubig dagat at inuna munang isalba ang ibang mga pasahero bago ang kanyang sarili. Natagpuan ang labi ni SN1 Hadjail sa tulong ng pinaigting na search and rescue operations ng PCG. At ayon dito, sa huling tala, umabot na nga sa 42 ang namatay sa insidente habang 316 naman ang nailigtas.
Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:46 ng umaga. Bago tayo magtapos, gusto natin magpaalala no, sa ating mga consumer na mag-ingat po sa ating mga binibiling mga produkto muna for the meantime. Kahapon kasi isang empleyado ng Zamboanga City Hall ang dumulog, pumunta sa Police Station 11. Alam mo kung bakit? Ito ay after makaranas ng matinding hilo at pananakit ng dibdib dahil sa nainom na kahina-hinalang soft drinks na nabili sa loob ng main public market. At ayon sa biktima, napansin niya na iba na yung amoy ng kanyang ininom ito. At makikita rin sa mga produkto na na-confiscate din ng task force, makikita mo na iba yung kulay ng soft drink sa original na kulay na usually na binibili natin. Makikita din doon na yung takip, di ba yung white na takip bin, may glue stick para ma-close lang talaga siya. At may senyales rin ng discoloration. Kaya paalala po sa atin, no, kung may makita tayong ganito, alam mo yung kaduda-duda, kaya hindi dapat laging kakain agad or iinom palabin. Di ba? Usually dapat pinapractice natin yung mga yung pag-check ng expiration. So this time, i-check mo yung packaging, yung bote, yung takip bago inumin para hindi ka makaranas ng ng pananakit ng pananakit ng dibdib at yung hindi ka makahinga. So yan yung mga dapat na bantayan natin para hindi hindi madisgrasya. So and then i-report mo. Okay, kaya mag-ingat po tayo sa mga binibili. Report it right away sa ating mga otoridad para hindi na mabiktima pa yung iba. So, under investigation ito. Oras natin, 7:48 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero wag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po natin. Break po muna tayo doon sa mga mabibigat na issue pero ito, another issue na kailangan nating malaman. Ano ba yung mga parusa o mga pananagutan ng mga magulang na pwedeng matanggap kapag inabandon na nila ang kanilang mga anak. Remember, no? May mga ganyan tayo, siguro last month, may mga report dito sa Zamboanga meron. So, alamin po natin ano kaya ang pwede nilang maging punishment kapag ito ang kanilang ginawa. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta. Dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Oras na Zambasulta. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta preparayo ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar nesesita kita evakwa. Tupaw to panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready-to-eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, kandela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Syempre, no olvida con el dituyo mga importante dokumento. Asigura que hindi ay muha adentro del dituyo bag. Prepara tamen con el dituyo raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dituyo bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon.
isaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ginoo, among gibayaw sa pag-ampo ang nasod namong Pilipinas. Alang sa matag empleyado sa gobyerno nga napili o gi-assign nga mahimong usa ka public servant. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magtagad sa gitugyan kanila sa katawhan. Ginoo, tabangi sila nga mahimong maayong panig-ingnan sa pag-alagad uban ang pag-amping, pagkamatindanon, pagka-epesyente o pagka-dili mapihigon. Og paghatag og paglaom og inspirasyon sa mga kaubang alagad sa publiko ug sa matag lungsuranon. Hinaot nga palig-uno nimo ang dili pag-apil nila sa pangurakot sa gobyerno ug maisugon sila nga pugngan ug ibutyag ang sayop nga mga buhat sa matarong ug angay nga pamaagi. Kami nagaampo, Ginoo, nga ilang masagubang ang mga hagit sa modernong panahon aron matag adlaw mahimong magsilbi sila nga adunay kahusayan. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magkinabuhi sa panaad nga mahimong mahigalaon sa Dios, mahigalaon sa tawo, mahigalaon sa kinaiyahan ug nasyonalistiko ngadto sa pangandoy sa usa ka lig-on, hayahay ug linaw nga kinabuhi alang sa matag Pilipino. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Anong naiisip mo kapag narinig mo ang salitang traffic? Mga sasakyang nagsisiksikan sa kalsada, napakabagal ng pag-usad, bumper to bumper, nakakainip, nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Pero may higit na malalang uri ng traffic na dapat mong malaman. Ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, paglipat, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila'y pagsamantalahan sa pamamagitan ng prostitusyon, pornography o forced labor. 30 milyon na ang biktima ng trafficking sa Asia sa loob ng 30 taon. Karamihan dito ay mga bata at kababaihan. Nakalulungkot mang isipin, pero hanggang ngayon, maraming mga bata at babae ang ikinakalakal at ipinagbibili. Pakiusap naman, sa susunod na maipit ka uli sa traffic, sana maalala mong ipanalangin ang mga biktima ng human trafficking. May magagawa ka para masugpo ang paglaganap ng human trafficking sa iyong komunidad. Maging alerto at i-report ito sa kinauukulan. Magpalaganap din ng kaalaman laban sa trafficking. Para sa dagdag na detalye tungkol sa problema ng human trafficking, tumawag sa Philippine Children's Ministries Network sa 881-2817 o makipag-ugnayan sa himpilang ito. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation.
Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Oras na, Zambasulta! Oras natin mga kaibigan, alas 7:58 ng umaga at nagbabalik po ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 1 minuto na lamang bago mag alas 8 ng umaga. Good morning kay Tristan Gulay. Sabi niya pa sa atin, buenos dias Kuya Robin, Ate Sara. Kay Ma'am Mife din, good morning po Ma'am Sara May and Sir Ben. Always welcome po. Thank you din. God continue to bless all. Ayan, to bless you all. Maraming salamat po Ma'am Mife. At kay Kuya Noli Aguilar, sabi niya pa, hindi lang natutuwa, nabibless sa ONZ family. Ay, maraming salamat po. To God be the glory po, Kuya Nolia. Pero kota nyo po talaga no Saturday. Kotang-kota nyo po lahat ng papremyo sa ating activity. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig na nag-comment sa ating FB page. Pag-usapan natin. Kamakailan nga po, specifically noong January 8, 2026, isang nakakalungkot po na balita ang ating nakuha dahil may isang batang o may bagong silang na sanggol ang nailigtas po, no? At ito po ay matapos maabandona diyan po sa may boundary sa barangay Kabaluay at Manikaan dito po sa lungsod ng Zamboanga. At ayon nga sa mga otoridad, na ang mga residente ang nakakita sa nasabing sanggol at nasa loob po ito ng isang kahon at naabutan ang bata na umiiyak, nadatnan itong umiiyak at kaya naman agad itong ni-rescue at pinagbigay alam agad sa mga opisyal ng barangay. Agad namang inasikaso ng mga tauhan ng health center ang sanggol upang matiyak ang kalusugan nito at ito po ay ayon sa mismong barangay ng barangay kapitan ng Manikaan at Eroline Jade Barredo.
Naniniwala ang mga otoridad na posibleng iniwan ang sanggol sa nasabing lugar noong nakaraang gabi pa. Ibig sabihin, January 7 ng gabi. At sa kasulukuyan nga ay hindi pa na-identify kung sino ang mga magulang nito. Kaya naman po, napakahalaga na mapaalalahanan natin ang ating mga tagapakinig, ang mga magulang na hindi po basta-basta pwede lang mang-iwan ng mga sanggol, lalo na ng kanilang anak. At alam nyo po, hindi lang sa Zamboanga to nangyari. Same month, last month, no? Yun naman, nakakalungkot sa loob ng ecobag, no? Yung baby nakita, bagong silang din. Kaya po, narito, ngayong umaga, makakasama po natin live sa ating studio ang mismong Social Welfare Officer 2 ng National Authority for Child Care na si Miss Aisa Anudin Castor at ang ating Information Officer 1 ng National Authority for Child Care din, Sir Junitor Matthew Elizarde. Good morning po sa inyo. Ayan. Isang mapag-arugang araw po, Ma'am Sara, Sir, and sa lahat po ng mga nanonood po sa 1116 DXAS, your community radio po. Ayan, welcome po Sir Juni, ma'am. Ayan, sige, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, buenos dias, and isang mapag-arugang umaga po sa ating lahat, especially sa mga nanonood sa Facebook Live at nakikinig sa radyo. Ayan, good morning po. Gusto ko po yung mapag-arugang umaga dahil yan po talaga yung kailangan natin. And I believe yan yung pinapaalalahanan lagi ng inyong agency, no, ng National Authority for Child Care. Dahil ngayon medyo nakakalungkot na may mga magulang na parang wala na pong pag-aaruga minsan, no, sa kanilang mga anak. Kaya magandang word for the day, pag-aaruga. Sir, ma'am, una po sa lahat, bago po natin i-discuss, no, ano yung mga punishment or parusa or pwedeng paglabag na maharap ng mga parents, ng guardian kapag inabandona nila ang kanilang anak. Kumusta po muna, no, if I may ask, yung sanggol po na nakita doon sa boundary ng Kabaluwang Manikaan? So far, without identifying, no, yung hindi kasi din ma-identify pala, no? So, kumusta po siya? Well, sa kasalukuyan naman po, ang sanggol ay nasa ligtas na pangangalaga ng pamahalaan. Specifically po under Alternative Child Care Program ng National Authority for Child Care. Si child po ay agad namang nabigyan ng medical attention, which is needed talaga that time. Kasi that time yung umbilical cord ni baby ay may color yellow and green na po eh. So nadala sa hospital din agad si child upon referral po sa aming opisina. And so far, continuous pa rin po yung tri-media posting po natin na ginagawa sa radio, publication, as well as sa Facebook po sa paghahanap sa posibleng mga magulang ng bata. And as of now, talagang wala pa pong lumalapit sa aming opisina. Yes po, walang nag-claim kay baby. Siguro, may mga possibilities na talagang ayaw na talagang i-claim or may mga possibilities na takot sabihin na sila yung mga magulang. Kasi alam nila na, nabalita na, nag-nationwide na yung balita, baka makulong na sila. Pero ano po yung mga possibilities nga ba na bakit nagagawa ito ng isang magulang po? Kung titignan po kasi natin, no, dapat nga yung magulang mismo yung nagbibigay ng gabay, nagproprotekta sa mga bata. Yung protection na kailangan, yung love and care, galing dapat sa family. However, hindi din natin masisisi yung mga magulang na may mga situations na talagang example, result po ng incest, sila ay mga batang ina, or sobrang kahirapan. Pero yun na, laging sinasabi ng aming opisina, hindi kasi rason ang kahirapan para i-abandona ang isang bata. Merong mga paraan na pwedeng gawin or sila mismo humingi po ng tulong sa ating gobyerno or even the barangay level or sa city level po, no, para ipaalam ang kanilang sitwasyon, at least matulungan sila sa iba't ibang mga programa na meron ng gobyerno. So pag sinabi nating programa ng gobyerno, it's either okay, we will allow you na i-surrender sa amin ang bata or meron kaming assistance na ibibigay. Kasi po ba yan? most probably, ma'am, dapat before ibibigay ang bata or tinatawag natin voluntarily commitment ng pagbigay ng bata, ina-assess pa po muna si
parents, biological parents. Pag kaya bang buhayin ng bata. So, papasok dito si City Social Welfare and Development Office ng Zamboanga City para i-assess po yung mga parents, yung tinatawag naming Parental Capability Assessment report. So, may PICAR na ginagawa. After that, yung assistance na pwedeng ibigay ng gobyerno. Ano-ano ba yung mga assistance na pwedeng ibigay pa ng gobyerno? Baka later on, kulang lang po ng livelihood. Baka kailangan ng psychosocial support. Baka andun pa sa postpartum depression si mother eh. So, kailangan ng mga ganong suporta. Kailangan alam ng mga magulang or at least ng mga individuals po na merong mga programang pwedeng maibigay ang gobyerno before deciding na iwan na lamang ang bata. So yung una muna nating gagawin, i-check muna, baka kulang lang ng livelihood, yes, ng psychological support, baka postpartum lang pala ito. So yun ang una nating i-address. Pero para kung talagang wala doon, talagang hindi kaya, tsaka na po natin pinapasok yung word na voluntary commitment. Yes, na okay na, sige na, kami na. As long as negative na po yung result ng parenting capability assessment na ginagawa ni social worker sa biological parents and talagang walang ibang relatives na kayang mag-alaga sa bata, then papasok po yung pagsasign ni biological parents ng deed of voluntary commitment na tinatawag natin. Although meron pa rin naman silang 3 months of reglementary period na tinatawag, pwede pa rin binibigyan ng pagkakataon yung mga magulang to decide or to at least baka maisipan nila ay hindi pala talaga ako ready na ibigay yung anak ko. So pwede ko pa siyang kunin within 3 months. However, after po ng 3 months reglementary period, meaning to say sinisis mo na, wini-waive mo na yung parental authority mo towards the child. Then we can file, yung office po can file na po for the petition declaring a child legally available for adoption. Pero nakakalungkot po, no? Yes Kasi po. paglaki ng bata, ay no, Sir Juni, yung malalaman niya, bakit nyo pa ako ginawa? Tapos i-abandon na nyo. Kaya po, nagre-remind po muli sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang, na pag hindi kaya, mag-family planning. Yes. Sa mga kabataan, huwag mag-i-involve sa mga premarital sex, fornication, dahil hindi pa naman talaga kayo prepared. Meron nga po may mga trabaho na hindi pa rin prepared. Di ba kasi kawawa talaga kahit may mag-adapt sa bata. Pero darating ang araw na malalaman niya, ay hindi nyo pala ako anak, may emptiness sa puso, kahanapin kayo, then magkakaroon lang ng emotional problem like, bakit ganon? May magkakaroon ng anger issue, ng hatred, di ba po? Kaya kailangan maging handa tayo. Kung gusto natin magkaroon ng anak, hindi dahil meron tayong CS, maliban na lamang po yung sinabi nyo na may mga incest cases. Kasi may ganyan po akong na-experience, parang gusto nga sa akin, dahil product ng incest. Pero parang later on, pamahal yung mommy sa bata. So parang hindi rin na isurrender. Pero Sir Juni, marami po ba tayong mga cases dito? Actually po ma'am, itong sa Zamboanga Peninsula, may mga iilan na pong mga cases na naitala sa ating region. Though hindi naman po talaga siya everyday na nangyayari, pero ayun, marami-rami naman po. And this caused by yun na nga, nasabi po ni Ma'am Aiza about teenage pregnancy, maaga po nabuntis, usually po dahil sa kahirapan, and minsan po hindi po nila alam or lack of education or knowledge po kung ano po yung gagawin nila doon sa bata after nilang mabuntis. So yun po yung mga iilan sa mga cases po natin dito sa Zamboanga. Pero yung nakakalungkot po doon, pag inaabandon na, ba't ilalagay sa kahon? Ba't ilalagay sa eco bag? Ba't ilalagay sa area na parang isolated? Yes po. Kung pwede naman sanang lumapit sa barangay or sa LGU para sabihin na hindi na kayang alagaan yung bata. So pwede pong ganun yes pala. Po, kasi may mga cases din po tayo ng abandoned with known parents. Okay. So, sila mismo yung pumupunta sa office
either DSWD or sa opisina po namin kay RACO 9, NACC RACO 9, para sabihin na hindi na kaya. So, i-refer natin to either for alternative childcare kasi nga gusto natin yung bata, since na-feel niya na inabandon na siya ng mga magulang niya, ay hindi dumoble ulit yung sakit na ilalagay lang siya sa isang institution. Although, hindi naman natin nilalang yung paglagay sa institution. But as much as possible, yun yung last na gusto natin gawin, na ilalagay siya sa institution. Gusto natin na as much as possible sa mga licensed foster parents po muna, para at least for temporarily merong magbabantay sa mga bata, maramdaman nila yung love pa rin po. Just like a family rin po. Na-mention nyo po kanina, although hindi everyday, pero may mga record po tayo ng cases na nag-abandon. Pero alarming na po ba ito sa Zamboanga Peninsula pag assess natin? Actually po ma'am, kahit isang bata pa lang po yan, alarming na po talaga yan. Dahil alam nila yung mga future ay pwede lang palang iwan yung mga bata sa saan-saan. So, pwede siya maging influential to other people na pwede lang sila mag-iwan ng bata kahit saan-saan. So, kahit isa lang po siya, alarming na po talaga ang mga ganitong situation. And alarming po siya to the point na January talaga nangyari. Diba? Pagpasok pa lang ng bagong taon, agad-agad merong nakitang bata. So, yun, parang ina-encourage natin yung iba pang mga magulang, no, na pwede pala iwan na lang yung bata, ganito. So, parang kung sa tingin po ng iba, syempre, no, parang hayop na parang pwede mo lang iwan kung saan, ilalagay ba naman sa isang karton na walang masyadong tao? What if may makakita? I mean, what if may dumaang aso, makagat yung bata? Yan yung kinagalit ng barangay kapitan ng Manikaan. Kasi ang sabi niya, kasi nga yung assumption, parang kagabi pa na ilagay doon. What if daw, may ibang hayop ang humila? Diba? Pag ganyan po ba yung impression natin sa parents, talagang ano ang impression natin pag sa ganyang area niya nilagay, parang totally bahala ka na or sana may kumuha sa'yo. Parang di din po nag-isip kasi no na what if may hayop, may ahas, may aso, may pusa, akala yung intention na parang ayaw nang balikan yung bata sa ganung place po, di ba? And thankful din po talaga kami sa BLGU, sa barangay level po, local government unit natin ng Manikaan, na talagang directly, agad-agad nag-respond together with the social worker po, si Miss Princess ng Barangay Manikaan from CSWDO and yung PNP. Kasi kahit na hindi pa sila agad tumawag sa aming opisina, ay alam na nila na kailangan dalhin agad sa health center for medical attention ng child, and nagpa-blatter na po agad. So, isa yun sa mga magandang ginawa ng ating quick response talaga. Yes, po. Opo. Bago ko po tatanungin yung mga anong pwedeng mga parusa na pwedeng matanggap, maibigay sa mga parents, guardian na nag-abandona. Kasi po, naalala ko, nung parang sa Cebu ata, yung may nakita rin sa eco bag. Tapos vinidyohan po yung baby, kita yung muka. Allowed po ba yung ganyan? Tapos ipopost sa social media. Kasi parang iniisip ko, sa future ba, makikita ng bata, ito pala nangyari. Baka magkaroon ng mental implication. Opo, or emotional implication. Ano po yung advice natin pag may nakitang bata? Somehow, hindi naman po siya pinagbabawal. Kasi meron tayong RA 11767 po, yung Founding Recognition and Protection Act. Dito po kasi, pag tayo ay magta-try media posting, kailangan na makita yung mukha ng bata. Kasi paano natin ma-identify yung mga possible na mga magulang ng bata. Okay. So, sa publication po, sa newspaper, andun talaga yung mukha ng bata. Kailangan namin siya i-public. Ipakita yung mukha ng bata. Sa radio po, may mga times na talagang inaano pa rin siya. Sa Facebook, hindi na po siya nilalagay pa sa Facebook, yung face ng bata. Yung circumstances na lang kung paano iniwan yung bata. Kasi part po yun ng aming efforts to locate the biological parents po. Kasi pag wala naman pong picture, hindi natin talaga agad-agad hindi rin ma-recognize ng ibang pamilya. Parang apo ko, parang ganun po. So, kasama siya sa steps na kailangan nating gawin. Sige po, ano-ano naman yung mga batas na pwedeng na violate po ng parents kapag inabandona nila ang kanilang mga anak?
So, ito po yung Republic Act 7610. Ito yung known talaga sa atin yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. So, pag sinabing inabuso, pinabayaan, RA 7610 po ito agad. In addition, meron din pong revised penal code na tinatawag ang abandonment of minor. Kasama din po na pwede nating sampahan. Another po, yung Republic Act 11642, yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. If ever na example, iniwan na nga yung bata, tapos meron pang ibang mga nangyari na hindi natin inaasahan. Example, yung ibang nakakita ay hindi agad ni-report. Kumbaga, inangkin nila yung bata. Tapos nag-simulate pa po ng birth certificate. So, simulation, pamemeke ng documents ng birth certificate ng bata. Another, pwede ding pumasok yung trafficking. Kasi, what if nakita mo yung bata, tapos ikaw pala isang facilitator ng human trafficking. So, pwedeng ibenta mo pa sa iba, pagkakitaan pa, mas lalo pang maaabuso ang bata. Pwede ding ikaw mismo is may gagawin pa sa bata. So, very, po talaga siya, criminal offense, no? And, ano pa ba? Meron pa ba tayo? How about po yung si kapitbahay? Binigay na lang sa kapitbahay yung anak. Ito po yung mga cases na iniiwasan na po natin na mangyari. Although, noong before, long time ago, may mga cases tayong independent placement na tinatawag namin na binibigay diretso sa kapitbahay, sa kakilala, kaibigan. Tapos may birth certificate agad na produce si kapitbahay na. Tapos nakapangalan po sa kanila. Opo. Simulation po yun. So, labag po ito. Yes po. And iniiwasan na rin po natin yung independent placement. Kasi yung nabanggit ko po earlier, pag wala kasing kasiguraduhan na kapag binigay mo yung bata sa kanila, ay talagang mamahalin, protektahan ng bata. Baka later on, mas ma-exploit, mas ma-abuse yung bata. So, ang ginagawa namin, pag may mga magulang po talaga na talagang gusto ng ibigay yung bata ay hindi na kaya, yung rason nila is hindi na talaga kayang alagaan yung bata, then we will place it either for foster care, emergency placement, yung tawag po natin dito, or sa center po muna. While ina-identify or ina-assess natin yung capability ng isang biological parents. Kasi at least yun sila mismo yung lumapit So, i-assess natin, bakit ba hindi kaya ni parents? Baka pag, yung sabi ko nga po earlier, baka pag bibigyan siya ng livelihood assistance, ng financial assistance, ng ganito, makakapag-build si biological parents ng livelihood niya para sa family niya, masustain niya yung needs ng family nila. Baka may mga ganong situation po na pwede pa nating pwede pang gawin muna bago talaga voluntarily commit yung bata. Halimbawa po itong case ng Manikaan, magwa 1 month na siya ngayong February 8. Yes. Kailan po nating pwedeng i-declare na pwede na siyang legally i-adopt? Meron po tayong 15 days for tri-media posting. Another 15 days din po para sa another step din ng after ng tri-media posting, meron din kasing meron tayong tawag dito. Si finder, kailangan gumawa ng affidavit. So, before tayo gagawa ng certificate si finder yung nakapulot. Yung nakakita. Nakapulot, yes po, okay. nakapulot, nakakita. Okay. Kailangan kasing mag-cooperate ni finder, gumawa ng affidavit of finder para ma-identify natin paano ba na-abandon yung bata, paano iniwan yung bata. So, isa yun siya sa mga requirements para makagawa tayo ng certificate of live birth with no known parents. So, within 30 days po yun siya dapat magawa. So, within 30 days na wala pa rin pong mag-claim. So, magre-register na tayo kay LCR for the Certificate of Live Birth ni child with no known parents. Afterwards po, after the other requirements na kailangan for certificate declaring a child legally available for adoption or yung CDCLAA na tinatawag namin, pwede na po tayong mag-file ng petition for CDCLAA. Pero ito po, sa level to ni CSWDO or LSWDO. Kasi yung petitioner po dito,
yung mga heads po ng CSWDO and LSWDO. Sila Mhm. po yung magiging petitioner para sa bata, para ma-declare ang bata legally available for adoption. Pero may proseso pa rin po. Although hindi siguro ito yung tamang time para i-discuss talaga ng thoroughly yung steps, pero may process pa rin po. May mga kailangang i-comply na requirements. Pag na-declare na rin po legally available ang for adoption ng bata, may process pa rin pong dapat pagdaanan. What if po, no, wala talagang kamag-anak, wala din talagang panggustong mag-adopt? Ano po ang magiging situation ng bata? Like example, i-assume po natin itong sanggol if ever. Paano po yan? So, kapag walang makitang kamag-anak po, yung bata ay ilalagay sa protective custody po or yung tinatawag na nating foster care or for adoption. So, nabanggit ko po earlier, pag na-process na natin yung sidiklaan ni child, so pag, since si child ay nasa alternative child care program, temporarily na nasa custody po ng ating foster parent, pag gusto nilang mag-proceed with the adoption, they can proceed po with the adoption process. Pero may case na po ba tayo na lumaki na lang po siya sa center? Wala. Yes po. Yan po yung nakakalungkot. Di ba, Mati? Kasi ang dami pong mga bata na more than 15 nasa center pa rin po. Yun yung nakakalungkot na every year po kasi may placement ng mga regular na bata. Katulad nito, foundling na directly ni-refer sa center po ni DSWD. So every year, meron ding voluntarily surrendered na ma-match, na pa-place po sa isang regular applicants natin. Tapos may makikita kaming mga bata na tumatanda na sa center. Sila biglang may time pa nga, sabi pa nga ng isang bata doon, kailan kaya magkakaroon ng family? Opo. So parang gumagawa din po yung ating ahensya namin ng paraan para itong mga bata na nasa center, ma-place po sila sa family kasi para kahit papaano, growing up, lumaki sila na maranasan nila yung family environment, yung pagmamahal ng isang family. Yan po. So, may nakikita po kami mga bata, yung mga wish list po nila na sana kailan daw po sila magkakaroon ng family, sana po magkaroon sila ng family na mag-aalaga sa kanila. Yung challenge po natin dyan, no, yung mafe-feel niya, wala, kahit naman, yung bang, kahit dito ba naman, walang pumipili sa akin. Yes No? po. Paano nyo po ina-address yung ganyang issue? Sa adoption part naman po kasi, meron tayong matching na ginagawa. So, locally, dito sa Zamboanga City Regional, pag hindi po na-match ang bata, especially yung mga result po ng incest, yung mga siblings with special needs, mga ganito, or yung mga yung age po is above 6 years old na, yung reality na medyo choosy po kasi yung mga Pinoy na pumili ng matatandang mga bata na, yung mga 6 above na po. So, pag hindi sila ma-match regionally, pino-forward natin siya for interregional adoption na po. And then, pag hindi pa rin talaga ma-match, interregional po. Ibig sabihin, iba't ibang region. May kanya-kanyang rako po kasi per region ang NACC. So, pag hindi doon, we will process din po sa intercountry adoption naman po. May ICA din po, intercountry adoption din po si NACC mismo. So, sila na rin po yung magpaprocess, maghahanap as much as possible ng sinong willing na mag-adapt sa mga batang ito. Pero habang lumalaki sila, like for example, sabi nyo kanina, nag-15 na lang, no, nandyan pa, entitled po ba sila sa pagpunta sa school, pag-aaral? Ano po yung ibang entitlement nila? Usually po, pag nandun po sila sa center, lahat po ng pangangailangan nila, binibigay po. Homeschool na lang, parang ganun. They are entitled to go to school. Hatid sundo po sila, pinapakain po sila. Lahat po na-provide po ng mga center na yon. Ano po yung panawagan natin? Una siguro sa mga magulang na walang takot nag-aabandona ng kanilang mga anak. Walang takot sa ating batas. Meron po ba tayong isang story, kung meron man, kung wala okay lang din po, na nahuli sino ang nag-abandona at etong nangyari sa kanya, ito yung parusa na binigay sa kanya? May mga ganyang testimony po ba tayo? Pero kung wala naman, ano po ang inyong panawagan sa mga magulang natin? So, yung panawagan po natin sa mga magulang or future na magulang or sa mga nagbabalak man dyan, yung pag-aabandona ng bata, it is really a crime. May karampatang kaparusahan po yan
ang pag-abandona ng bata. Kung halimbawa hindi po kaya, may mga ahensya po tayo na kayang tumulong para sa mga bata, or kung halimbawa hindi po nila kaya, nandyan po ang ating mga LSWDOs, MSWDOs, LGUs, PNP, and yours truly, the National Authority for Child Care. And of course po, para sa mga concerned citizen natin, no, ng mga nanonood and nakikinig ngayon, huwag matakot na mag-report if ever may mag-a-approach sa inyo na nagbebenta ng bata, yung mga selling po ng mga bata online, or at least may malaman tayong nameke ng birth certificate, huwag matakot magsumbong at dumaan sa tamang proseso. Kasi as much as possible, kaya naman nating i-correct pa. Kasi yung simulation po, until next year na lamang po yung pagtatama ng mga pekeng documents nila. So, pwede pa siyang maayos. Hanggat kaya, ayusin na po natin. Kasi pag hindi, yes po, pwede na po silang kasuhan. Yeah. And then another din po, para sa mga gustong mag-apply po, pwede po kayong mag-apply as licensed foster parent for temporary care ng ating mga kabataan or ng mga babies natin. And pwede din pong mag-apply as prospective adoptive parents. Ito naman yung gusto nyo talagang mag-ampon. So, pwede din po iyon. Pag gustong mag-apply, pumunta lang po sa office namin. Or pwedeng i-approach yung CSWDO kung saan yung field office ng barangay ninyo. Lastly po, ano rin po ang message ninyo sa ating, kung may nakikinig man, no, na baka wala lang sa ating care pero nasa paligid at abandon din po sila, lumaking mag-isa. Ano po ang message nyo sa kanila? Kahit yung mga bata na nasa loob. Sige. Para sa mga bata, siguro yung na-abandon na matagal na, tas lately na-realize nila na, ay, ampon pala ako, hindi sinabi. Please remember na hindi ka nag-iisa. And wala, as much as possible, wala na pong stigma. Hindi ibig sabihin na ampon ka, wala ka ng halaga. So, importante ka, minamahal ka, ina-appreciate ka, and kahit ikaw ay ampon, at least may mga individuals na talagang minahal ka, kaya kang alagaan, and pinakita sa'yo yung, kung ano yung totoong meaning ng isang family. And para naman sa mga babies, bata, and yung mga growing children po na nasa center pa, huwag tayong mag-lose hope, and hopefully sana tatanggap na rin dito mismo sa Zamboanga Peninsula yung ating mga adoptive applicants ng mga at least above 3 years old, above 6 years old, ng mga batang gustong ampunin. Kasi laging below 3 ang pinipili. Below 2, below 1, yun kasi talaga yung gusto ng ating mga applicants po. So sana hopefully mas mag-open yung kanilang mga hearts and kanilang mga mind na tumanggap naman po ng mga bata na mga ganitong age na, and kahit yung mga with special needs. Huwag natin isara yung ating kasi mind, meron din yung po puso. tayo. Yes po, meron pa talagang ganitong mga cases. Opo, Sir Juni, baka may gusto Sa mga kabataan, sa mga bata po na, ayun nga, don't lose hope. Ang ahensya po namin ay naniniwala na there is hope and home for every child. Ginagawa po namin lahat ng aming makakaya para magkaroon po kayo ng pamilya na mag-aalaga sa inyo, and pinapa-strengthen pa rin po namin ang aming advokasya. At hold on kids, hold on mga children. Ayun po, pinapaano po namin yung mga like advocacies namin para maidulog sa lahat ng mga gustong mag-adapt pa na pamilya, para kahit papaano may magka-care sa kanila in the future. Sabi nga ng aming salita at tanong ngayon, para doon sa mga kabataan ngayon, feeling nyo lagi na lang madilim, lagi na lang sadness meron, pwede pong magbago ang ating pananaw kung tayo po ay magsusurrender sa Panginoon. Alam ko hindi madali yung ganitong sitwasyon, malalaman mo na inabandona ka, pero hindi nagtatapos doon ang storya mo. Gagawing storya ng Panginoon, magiging edge mo yan para makapag-testimony at ma-encourage pa yung mga ibang kabataan. Kailangan lang natin i-surrender ang ating nararamdaman sa Panginoon, kasi kung tayo lang, ma-overcome tayo ng anger, ng hatred, ng issues, at ng iba't ibang mga
negative emotions. Pero kung tayo po ay totally i-surrender natin ang lahat sa Panginoon, marirealize natin may beauty pa rin pala. May maganda pa rin palang plano ang Panginoon sa aking buhay. Oras po natin 8:30 na po, ang ganda po ng usapan natin. Gusto ko na po sanang umiyak kanina pa dahil nakakalungkot po, no? Pero maraming salamat po doon sa assurance sa sinabi niyo po, lalo na sinabi ni Sir Juni, ginagawa namin ang lahat. Nako, maraming salamat po sa lahat ng effort na ginagawa nyo. God bless you po, and hopefully lahat ng support na kailangan ng inyong agency, ng inyong organization ay ma-provide po. Muli, kasama po natin live ngayon sa ating studio si Sir Junitor. Tama po ba, Sir Junitor? Matthew Elizarde at si Miss Aisa Anodin Castor. Maraming salamat po. God bless you po. Thank you so much po. Muli isang mapag-arugang umaga sa ating lahat. Ayan, maraming salamat din sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Kung gusto nyong mag-ada, pumunta na lang sa... you can visit our page po sa NACC Zamboanga Peninsula po. NACC Raco 9 Zamboanga Peninsula sa aming Facebook. Andun po ang aming contact. Or physically, pumunta po sila sa SPDA Commercial Building, Veterans Avenue Extension, Zone 4, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Malapit po kami sa LTO, sa likod po kami ng LTO and beside the police station. Opo, yun. Malapit po kami sa may Southern. Ayan po. Okay. Doon pala kayo. Pag may baha din talaga. Maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan nyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Singcoman. Magkarinigan po tayo muli dito sa ating programa bukas alas 7 ng umaga. Ako si Sara Mito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Thank you, Ma. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zamba Sulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Gampiyag guhitan rin ranyo, marangag nyo rini 1116 DXAS